Ito lang naman ang isa sa pinakamasarap na recipe ng banana bread na natikman ko. Sure ako na hindi nyo pagsisisihan kapag ginawa nyo to. Kung kaya nyo naman gumawa, huwag na kayong bumili. At kung paano, tara samahan nyo ko. Una, inoven ko nga muna yung saging para umitim. Since hindi pa overripe masyado yung saging at kailangan natin ng itim yung saging para maganda yung kulay ng kalalabasan ng banana bread natin mamaya. Sa temperature 350 yung oven na ginamit ko, and then mga 15 to 20 minutes ko atang binig. Pero actually wala naman siyang tamang time. Ang importante, umitim lang yung balat ng saging, okay na yun. Then habang pinapaitim natin yung saging sa oven at palalamigin pa natin, nagsimula na ako mag-prepare ng pan na gagamitin. So ganito lang yung paglagay ko ng wax paper. So since non-stick yung pan na gagamitin ko, hindi na ako maglalagay ng wax paper dun sa gilid. Sa pinaka-ilalim na lang ako maglalagay. Kung hindi naman non-stick yung gagamitin nyo na pan, kailangan nyo maglagay sa gilid ng wax paper para mabilis matanggal or hindi masira yung banana bread kapag tinanggal nyo na mamaya pag naluto na. Dito nagpahid na din ako ng butter para dumikit yung papel. Then sa pan naman na gagamitin, pwede kayong gumamit ng kahit na anong pan, basta low pan yung gagamitin para makuha yung korte ng banana loaf. Yung ginamit ko naman dito, 6x7 by 2 inches. And then sa yield na magagawa, depende yan sa laki ng pan na magagamit nyo o gagamitin ninyo. Pero dito sa size na ginamit ko, 4 yung yield na nagawa ko. Ayan, dapat magiging ganyan na yung saging, yung mangingitim na talaga siya. Then, bago simulan gamitin ang saging, dapat malamig na siya. Since malamot naman ang saging natin, diniretso ko na siyang i-mash gamit ang electric mixer. So, kung meron naman kayong instant mixer, pwede nyo rin gamitin yan. Mas okay yon. Then, kapag tuluyan ng nadurog lahat ng saging, doon na tayo magsisimulang mag-add ng mga susunod na ingredients. So, yung whole ingredients ng recipe natin, ipopost ko na lang. Ang importante, makita nyo lang kung paano nyo gawin yung procedure para magawa nyo na tama yung banana loaf o banana bread natin. Dito nga, after na natin madurog yung saging, imimix naman ulit natin ito ng kasama na ang sugar, oil, tsaka vanilla essence. Kung meron kayong banana essence, pwede nyo rin gamitin para masarap. Then, simulan na natin i-mix gamit ulit ang electric beater. I-mix nyo lang ng i-mix hanggang sa mag-well blend na siya. Yung nakikita nyo parang medyo creamy na yung texture niya. Yung hindi na masyadong nakikita yung oil or hiwala yung oil dun sa lahat ng ingredients. Then, isusunod naman natin i-add yung itlog one at a time. Bukod sa masarap, ibang recipe itong gagawin natin ng banana bread kumpara dun sa ibang banana bread na nakikita nyo kasi yung bread natin medyo dark kumpara dun sa ibang banana bread na medyo maputi. Then, continuous mixing lang hanggang sa mag-well incorporated na lahat ng ingredients. Then, set aside muna natin. So, timbangin naman natin lahat ng dry ingredients ng magkakasama. Dito, meron tayong all-purpose flour, baking powder, baking soda, iodized salt, at syempre cocoa. Pagkatapos naman natin ma-make sure lahat ng dry ingredients, ihalo naman natin ito papunta dun sa banana mixture natin. Gumamit nga rin ako dito ng strainer para sure ako na hindi magbubuo-buo yung cocoa kapag nahalo na mamaya. Then, i-mix nyo ulit gamit ang electric beater. Pero dito, gumamit muna ako ng scraper or rubber spatula para sure ako na na-scrape ko lahat ng buo-buong ingredients dun sa gilid. Ayan, dapat magiging ganyan na yung texture natin. So, and then dapat wala na ring buo-buo na ingredients katulad ng mga flour, especially cocoa. So dito gumamit naman ako ng timbangan para mahati ko ng maayos yung mixture sa lahat ng pan. Pero kung gusto ninyo maging maganda yung kakalabasan ng banana bread ninyo kapag naluto na,
Di nyo naman kailangan timbangin. Ang importante, aabot dun sa taas ng edge yung mixture para magkaroon siya ng pump kapag naluto na. And then yung pagitan ng mixture natin mula dun sa edge ng pan, dapat 1/2 inches kapag malaki yung pan. So, kapag maliit naman, katulad nitong ginamit ko, 1/4 lang yung ahead dun sa edge. Ayan, pwede na nating i-bake. So, sa temperature naman, gumamit ako dito ng 350 Fahrenheit. So, 25 minutes, dun pa lang sa pauna. And then dun sa second naman, dahil i-preheat nyo yan, pababa yung temperature ng oven sa 300. And then, i-bake nyo ulit siya. Continue for 45 minutes. Then, take note, huwag nyo bubuksan ang oven sa loob ng 30 minutes. Kasi masyadong maselan tong banana bread. Bumabaksak siya kapag pinuksan nyo nang wala pa sa kalahati ng pagluluto. Make sure na naka-preheat na rin ang oven ng 350 bago nyo isa lang ang banana bread. Then, after nga natin ma-bake na at mapalamig ng bahagya yung banana loaf natin. So, pwede na nating i-slice at kainin. Sobrang dali lang naman gawin. And then, pwede nyo rin gamitin pang business. Sana naintindihan nyo yung procedure ko para makasabay kayo at magawa nyo ng tama yung masarap na banana bread. Kung hindi nyo naman masyadong makuha, huwag kayong mahiyang magtanong. At ako naman ay sasagot sa inyo. Siyempre, huwag nyo rin naman kalimutan i-like and follow and share. See you on my next video. Thank you!